Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 1 ng Dragon Ball AF. Ang pangyayari na nga na ito ay papasok after ng Dragon Ball GT. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Isang reminder lang guys, ito nga ay isang fan-made lang. Nagsimula nga ang Chapter 1 sa scene kung saan ay ating makikita dito ang paglabas ng isa sa mga magiging kalaban ng ating mga bida. Ang pangalan nga nito ay Ice. Dito nga ay ating makikita ang paglabas nitong si Ice sa kwarto, salita nga dito ang isang army dito at sinabi nito na maghanda na nga daw ang lahat ng army dito dahil pinanganak na nga daw itong si Lord Ice. Agad nga din ni congrats ng army na itong si Ice dahil nga sa matagumpay nitong pagkabuhay. Si Ice naman dito ay nagsalita at sinabi nito na saan nga daw nagmula ang pangalan niya na Ice. Sagot nga dito ang isang army at sinabi nito na yan nga daw ang pinangalan ng ama nito sa kanya. Dahil sa narinig nito si Ice mula sa army na ito ay nagtaka nga siya dito at sinabi nito na ganun daw ba. Pero wala pang ang ilang segundo ay agad ngang inutusan nitong si Ice itong army na ito at sinabi nito na gusto nga daw niya na ihanap siya nitong ng malakas na kalaban, gusto na nga daw niya na magamit ang tinatawag niyang lakas, ayaw nga din daw niya nang wala siyang ginagawa. Salita naman dito ang army at sinabi nito na sige nga daw hahanap nga daw siya ng malakas na pwedeng makalaban nitong si Ice. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay nakalipas na nga ang 3 taon, dito nga ay ating makikita itong si Pan na 16 years old na, at maalam na nga din itong lumipad. Ito nga ay kasalukuyan papasok na sa kanyang paaralan. Ngunit sa hindi nga inaasahan pangyayari ay may nagaganap ng kaguluhan sa isang bank kung saan may mga sindikato nga dito. Dahil nga sa lakas na meron itong si Pan ay madali nga lang niyang napasuko ang mga sindikato dito at talagang nigulpi nga niya ang mga ito. Dahil nga sa mga ginawa nitong si Pan ay agad nga siyang pinasalamatan dito ng mga kapulisan. Sa next panel naman ay napunta nga ang scene dito kay Pan kung saan ay nasa school na nga ito, salita nga dito ang kaklase nitong si Pan at sinabi nito na sa lahat nga daw ng mga bagay ay magaling nga daw itong si Pan, pero may kilala nga daw siya na isang warrior na mas popular nga daw dito kay Pan, malakas nga din daw ang tao na tinutukoy niya. Ito nga ay walang iba kundi itong si Ob. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito sa World Martial Arts Tournament kung saan ay mapapalaban nga itong si Ob sa isang malakas na kalaban. Pero nang magsimula na nga ang laban nila ay mabilis nang umatake itong si Ob ng isang malakas na pag-atake na red kang tumama sa kanyang kalaban dahilan kaya nga ito ay agad nang natalo. Dahil nga sa naging panalo nitong si Ob ay sobrang natuwa nga itong si Mr. Pogi, salita nga ito at sinabi nito na siya nga daw ay meron bad news sa lahat, siya nga daw ay magre-retired na as martial artist. Dahil nga sa sinabi nitong si Mr. Pogi ay madami nga ang nalungkot at natuwa, sinasabi nga ng mga fans na sobrang laki nga daw ng naging ambag nitong si Mr. Pogi sa tournament na ito at malaki nga din daw ang naitulong nito sa tournament. Habang itong si Ob naman ay agad ngang nagbigay ng respeto dito kay Mr. Pogi. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Ice kung saan ay kasalukuyan nga itong nakikipaglaban sa mga monster, pero naiinis nga siya dahil sobrang hihina nga daw ng mga nakakalaban niya, paano nga daw niya may ilabas ang sobrang lakas na kapangyarihan niya kung ganyan nga daw kaina ang mga makakalaban niya. Dito nga ay pinapakalma nga ng isang army itong si Ice, dagdag pang ang sabi nito na kung gusto nga daw nito ng medyo malakas na kalaban ay pwede naman daw nitong kalabanan ang isang Saiyan na tumalo dito kay Frieza. Ang pangalan nga nito ay Son Goku. Dahil nga sa nalaman nitong si Ice ay gusto na nga niya agad na puntahan nila ang Saiyan na yon. At dito nga ay mabilis na nga silang naghanda para pumunta sa planeta nitong si Son Goku. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito kay Vegeta kung saan ay kasalukuyan pa nga rin itong nag-training. Dahil nga sa tiyaga nitong si Vegeta ay nagawa na nga nitong ma-reach ang Super Saiyan 3 na katulad ng kay Goku. Dito nga ay salita nga itong si Vegeta at sinabi nito na nagawa na nga daw niyang ma-reach ang Super Saiyan 3, pero kahit na ganun nga daw ay malabo naman daw na ma-reach ang Super Saiyan 4 sa ganitong klase ng training, para nga daw magawa ang Super Saiyan 4 ay kailangan nga daw niya na magkaroon muna ng buntot para maging possible na nga daw ang training niya. Sila Chi-Chi at Bulma naman ay nag-iisip kung paano nga daw nila magagawang mapahinto ng saglit itong sila Vegeta at Goku sa ginagawang training ng dalawa. Habang itong si Vegeta naman ay parang may na-sense na kakaiba. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kanda Trunks at Goten, kung saan ay nag-uusap nga ang dalawa, ngunit wala pang ang ilang segundo ay may naramdaman nga din silang kakaibang ki na papunta sa kanilang planeta. Ganon nga din itong si Gohan, habang ito nga ay nasa library ay nakasense nga din ito ng isang ki na papunta na nga din sa kanilang planeta.
Dito nga ay ating makikita itong si Ice na malapit na ngang makarating sa planetang Earth, salita nga ito at sinabi nito na gusto nga daw niyang makalaban itong si Son Goku. Habang itong si Gohan naman ay mabilis na pumunta sa lokasyon kung saan nga papunta itong sila Ice. Lahat nga ng malalakas na mortal ay pumunta nga sa lokasyon kung saan pupunta itong si Ice. At wala pang ang ilang segundo ay nakita na nga nila ang spaceship ng magiging kalaban nila. Salita nga dito itong si Gohan at sinabi nito na katulad nga daw ito ng spaceship nitong si Frieza, baka nga daw si Frieza ang nasa loob ng spaceship na yan. Salita naman dito itong si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw si Frieza yan dahil ibang ki nga daw ang nasa-sense niya, at mas malakas pa nga daw ito kaysa sa ki na meron itong si Frieza. Sa moment na ito ay matagumpay na ngang nakababa itong sila Ice, at gusto na nga nilang mahanap itong si Son Goku. Pero nagulat nga dito ang kasamahan itong si Ice nang makita nga nito itong si Vegeta, salita nga ito at sinabi nito na malakas nga daw ang energy ng isang mortal na yan. Dahil nga sa sinabi ng army nitong si Ice ay nagulat nga itong si Ice. Salita nga ito at sinabi nga nito kay Vegeta na sino nga daw ba ito. Sagot nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na dapat nga daw siya ang magtanong ng ganyan dito, sino nga daw ba kayo? Salita nga ulit dito itong isang alagad nitong si Ice at sinabi nito na ikaw ba yan Vegeta? Ang isang army na nagtraidor sa amin. Bakit nga daw ito nandito? Salita nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na mukha nga daw mga army ito nitong si Frieza, ano nga daw ang ginagawa ng mga ito dito? Salita nga ulit dito itong alagad ni Ice at sinabi nito na wag nga daw itong magsalita na parang wala daw itong galang, itong si Ice nga daw ay ang anak nitong si Frieza. Salita nga ulit dito itong si Vegeta at sinabi nito na ano nga daw ang gagawin dito ng anak nitong si Frieza. Sagot nga ditong si Ice at sinabi nito na pumunta nga daw siya dito para nga daw tapusin itong si Son Goku, ang mortal na pumatay sa tatay niya. Salita nga ulit dito itong si Vegeta at sinabi nito na pumunta daw ba ito para ipaghiganti itong tatay nito. Sagot nga dito itong si Ice at sinabi nito na hindi nga daw naiintindihan nito ang gusto niya, gusto nga lang daw niyang magamit ang buong lakas niya sa isang laban. Sagot nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na sa ganyan case nga daw ay siya na nga daw ang bahala dito. Salita nga ulit dito itong si Vegeta at sinabi nito na malakas ka ba? Sagot nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na mas malakas nga daw siya kaysa kay Goku. Dito nga ay sinabi nitong si Ice na kung ganun nga daw ay ipakita nga daw nito ang totoong lakas nito, sagot nga dito itong si Vegeta at sinabi nito baka nga daw magsisi ito. Sinabihan nga din nitong si Vegeta itong sila Gohan na wag nga daw itong makialam sa magiging laban niya. At sa moment na ito ay agad na nga nagpalabas itong si Vegeta ng sobrang lakas na at nag-transform na nga ito sa Super Saiyan 3. Dahil nga sa ginawa nitong si Vegeta ay talagang kinagulat nga ito nila Ab at Gohan, sinabi nga nila na kaya na din daw pala nitong si Vegeta na mag-transform sa Super Saiyan 3. Salita nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na maghanda na nga daw itong si Ice, sagot naman dito nitong si Ice na sige nga daw. At wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga dito itong si Vegeta ng sobrang daming pag-atake. Nagagawa ngang maiwasan ni Ice ang mga pag-atake nito, ngunit tinatamaan pa nga rin siya ni Vegeta, at tinatamaan nga din niya ito. Nagawa nga ni Vegeta na makapunta sa likod nitong si Ice para umatake, ngunit nagawa nga dito nitong si Ice na matamaan nitong si Vegeta ng isang malakas na pagsipa na rektang tumama sa sikmura nito. Sinundan pa nga ito nitong si Ice ng isa pang pag-atake dahilan kaya nga tumalsik dito itong si Vegeta. Ngunit habang nasa ere itong si Vegeta ay agad nga itong nag-charge ng isang malakas na wave blast na rekta niyang pinang-atake dito kay Ice. At nang tatama na nga ito kay Ice ay nagawa nga ni Ice na ma-deflect ang atake nito na talagang nagpag-ulat kay Vegeta. Dito nga ay sumugod na nga ulit itong si Ice dito kay Vegeta at nagpaulan nga ito ng sobrang daming pag-atake, pero nagagawa nga ng ating bida na mas alag ang mga pag-atake nito. At dito nga ay agad nang dumistansya ang dalawa sa isa't isa, salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na ipakita na nga daw nitong si Vegeta ang lahat ng lakas nito, ngayon nga lang daw siya naka-encounter ng ganitong kalakas na kalaban. Habang itong si Vegeta naman ay nagtataka nga dahil sobrang lakas nga daw nito, mas malakas pa nga daw ito kay Frieza. Sa kabilang banda naman ay gumamit nga itong si Piccolo ng telepathy at kinausap nga nito itong si Gohan, salita nga ito at sinabi nito na sinabihan nga daw siya dati nitong si Frieza ng isang bagay na nakakagulat, itong family nga daw ni Frieza ay pumunta sa Winter Planet, bago nga daw ipanganak itong si Frieza, lahat nga daw ng mga tao doon kasama itong si Frieza ay nag-cover ng mga yellow at pumunta sila doon noong araw ng pagkatunaw ng yellow. Sinasabi kung sino nga daw ang huling matutunaw ang cover na yellow sa mga katawan nila ay ito nga daw ang magiging pinakamalakas,
itong si Frieza nga daw ay inabot ng 5 taon bago nga natunaw ang yelo na nakabalot dito, habang itong si King Cold naman ay inabot ng halos 6 na taon. At ito naman daw si Ice ay inabot ng halos 50 years bago natunaw ang yelo na nakabalot sa katawan nito. Ang ibig sabihin guys ay mas malakas nga itong si Ice sa lahat ng mga relatives nito. Dahil siya nga ang huling lumabas sa loob ng yelo na yon. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito kay Ice at sinabi nga nito kay Vegeta na siya nga daw ay natutuwa sa lakas na meron ito. At dito na nga natapos ang chapter na ito, like nyo nga lang ang video na ito para nga masundan na agad natin ito.